Simula ang eksena sa isang tensyonadong hostage situation at pinapangarap ni Harley Quinn at tinatanong kung gusto ba nilang mabuhay sa bagong mundong puno ng karangyaan. Subalit, isang bihag ang nagmamakaawa, ngunit pinipigilan agad ni Joker si Harley na saktan ito. Agad sumunod si Harley at nangangako na dadalhin sila sa bagong mundo. Lipat ang eksena sa isang laboratorio at makikita si Amanda Waller na seryosong pinapanood ang progreso ng kanilang eksperimento. Samantala, sa pagdating naman ng mga sundalo upang iligtas ang mga bihag, subalit bigla itong sumabog dahilan sa mga bombang nakakabit sa kanilang katawan. At makikitang nakatakas na sina Harley at Joker sakay ng kotse at agad nagpaputok ng RPG upang pigilan ang mga pulis sa pagharang sa kanilang pagtakas. At habang nasisiyahan si Joker sa nangyayari, agad nitong hiniwa ang bag ng puno ng pera, dahilan na tila umulan ng pera sa gitna ng kalsada, na agad ikinatuwa ng mga tao at agad nag-agawan sa pagkuha nito. Lipat ang eksena sa laboratorio, at nag-alarm ang kanilang ginagawang eksperimento, at sa gitna ng pag-aalinlangan, idiniin ni Amanda Waller na ipagpatuloy pa rin ang eksperimento kahit anong mangyari, at agad naman sinunod ito ng mga bata ni Amanda, at makikita ang isang taong nakabalot na lalong nagliwanag, at habang nagsasaya sa kanilang pagtakas, muling nagpakita ang mga pulis na muling humahabol sa kanila. Subalit agad naman ginamit ni Harley ang kanyang bat para paluin ang bomba papunta sa mga pulis na agad sumabog, at habang patuloy sa pagsasaya ang dalawa sa kanilang plano na baguhin ang mundo mula sa kanilang karahasan na paraan, ay bigla naman pinatigil ni Harley ang sasakyan, at inaya si Joker na uminom muna, at mahirap daw baguhin ang mundo, kaya kailangan muna nilang magpalamig. At sa pagpasok ni Harley sa bar ay agad itong bumati ng masigla na nagsaboy pa nga ng pera, subalit ang mga tao doon ay tila walang reaksyon, na hindi naman pinansin ni Harley at sinabi pa nga nitong tila burol pala ang napuntahan niya, hindi man lang daw siya na-inform. At habang umorder ng kanyang inumin, tinanong ni Harley si KJ sa bartender kung naka-day off daw ba ito ngayon at agad naman sinagot ito ng meron daw itong sakit. Subalit agad binulong ni Harley ang katotohanan, dahil wala naman daw talagang tao na nagtatrabaho doon ang nagngangalang kay Jay, at agad inatake ni Harley ito at sumigaw kay Joker na wag na itong sumunod. Lipat ang eksena sa lab at tila di na makontrol ang isang bola ng enerhiya. At nagumpisa na itong sirain ang kapaligiran, subalit walang plano si Amanda na ipahinto ito balik kay Harley at patuloy na nga itong nakikipaglaban habang sumubok naman na tumulong si Joker, subalit pinaputukan ito ng mga sundalo dahilan para umatras muna ito. At habang natalo na lahat ni Harley ang mga kalaban at tumakas sa rooftop habang tinatawagan si Joker, ay biglang dumating si Katana at agad itong inatake. At agad na patuloy na inatake ni Katana si Harley, subalit kahit nabitawan nito ang kanyang sandata, ay patuloy lang si Harley sa pakikipaglaban ng nakangiti at tila nakikipaglaro lang ito kay Katana, subalit paglipas ng mahabang habulan, na corner ni Katana si Harley at wala nang nagawa ito. Lipat ang eksena sa lab at sumabog na nga ang malaking enerhiya, subalit makikitang nagdulot ito ng ngiti kay Amanda. At makikitang nahuli na rin ng mga sundalo si Harley, subalit nakatakas daw si Joker sa ulat ng isang sundalo. Balik ang eksena kay Amanda, at masayang nakatingin sa kanilang eksperimento, sinasabing nabuksan din nila ang pinto papunta sa ibang mundo. Samantala, lumipas ang kalahating taon. At makikita si Amanda na pinipigilan sa pagpasok, subalit iginiit ni Amanda na may approval ang ginagawa niyang ito. Sinabi ng tagapamahala ng lugar kay Amanda na pag-isipang mabuti ang kanyang gagawin dahil hindi pangkaraniwang tao ang pupuntahan nito. Subalit iginiit ni Amanda sa warden na kung ayaw nitong magkaproblema at makulong dahil sa walang kwentang pamamalakad nito sa lugar, iminungkahi ni Amanda na manahimik na lang ito at wag siyang pakialaman. Pagkatapos makikitang kulungan ni Harley ang pinasok at agad kinuha ito. Samantala, umepal naman ang warden kay Harley, sinsabing di man lang daw ba ito magpapasalamat sa kanya pagkatapos ng treatment na binigay sa kanya, at agad sinipa nito ang pabulok na itlog na nagpaluhod dito. Agad naman inawat ito ng mga sundalo na kasama ni Amanda at kinuryente pa ito, at sabay lapit ni Amanda sa warden, sinasabing tumigil na ito sa pagiyak at dalhin siya sa susunod niyang pakay. Nagising si Harley Quinn at binati siya ni Deadshot, ngunit sinabi ni Harley na inaasahan niyang maririnig ang magandang huni ng Tweety Bird at hindi ang mukha ni Deadshot. Walang nagawa si Deadshot kundi tanggapin ang sinabi ni Harley at kinilala niya itong baliw. Biglang sumingit si Clayface, ipinagtanggol si Harley, at sinabing hindi tamang pagbati iyon ng isang maginoo, na agad sumang-ayon si Harley, ngunit iginiit ni Deadshot na dapat nakadamit ng maayos ang mga maginoo. Sinagot siya ni Clayface na hindi na kailangan dahil makikita ang tunay na kagwapuhan sa mukha. Na agad naman binara ni Deadshot at Harley na hindi iyon ang tipo niya. Napansin ni Harley ang isa pang kasama na nakatago ang mukha, tinanong niya kung hindi ba ito nag-ahit o bingot. Sumagot ang lalaki na kinilala bilang Peacemaker, na yon ang paraan niya para hindi maistorbo sa kanyang misyon. Tinanong siya ni Deadshot kung alam ba talaga niya ang nangyayari,
at sumagot si Peacemaker ng oo. Sinabi niyang ito ay tungkol sa kapayapaan ng mundo, na ikinagulat ni Deadshot at kinilala na rin itong isang baliw. Isang bagong lalaki ang dumating at binuksan ang TV kung saan lumabas si Amanda. Inutusan ni Amanda sina Headshot at Harley na magtayo ng mga tulay para sa pananaliksik at pagkuha ng mga resources. Tinanong ni Headshot kung bakit nila gagawin yon at bakit kailangan nilang magtrabaho para kay Amanda. Ipinaliwanag ni Amanda na may mga pampasabog sa kanilang mga league na maaari niyang patunugin anumang oras at nakatakda rin itong sumabog tuwing ika-72 oras kung hindi makatanggap ng radio signal mula sa headquarters. Nabanggit din ni Amanda na may anak na babae si Headshot na ikinagalit nito. Sumigaw si Adam kay Headshot na umupo, subalit sinabi ni Headshot kay Amanda na babarilin siya nito sa ulo kung sasaktan niya ang kanyang anak. At agad tinapos ni Amanda ang usapan, sinabing sundin na lang nila ang mga utos ni Adam. Pagkatapos, inutusan ni Adam ang grupo na magbihis gamit ang mga kagamitan sa likod at nagpapaalala na huwag kakalimutan na may mga bomba sa kanilang league. Tinangkang biruin ni Harley si Adam pero tumanggi ito. Nagtanong si Clayface kung nasaan ang ikalimang kasamahan nila, ngunit pinafocus lang muna sila ni Adam sa paghahanda. Isang alarm ang tumunog at nakita ni Adam na walang malay ang piloto, kaya sumigaw siya sa grupo na alisin ang kanilang mga restraining device. Subalit bumagsak na nga ang helicopter at makikita sa lugar ang grupo ng mga warrior at ogre na naglalaban. Sinubukan ni Harley tingnan ang labas ngunit muntik na siyang mahulog at nasagip siya ni Headshot sa tamang oras. Samantala, gumamit naman ng kapangyarihan si Clayface para buksan ang isa pang pinto ng helicopter na ikinagulat ni Harley na metayuman pala siya na nagpaliwanag naman ni Headshot kung bakit kakaiba ang suot ni Clayface. At paglabas nila, nakita nila ang isang dragon na nagpaisip kay Harley na parang nasa Lord of the Rings sila. Pagkatapos, habang pinapanood nila ang labanan ng mga mandirigma at ogre, nagtanong si Clayface kung anong studio ang gumawa nito, ngunit kinuwestiyon ni Harley kung bahagi ba ito ng kanilang misyon. Ipinaliwanag ni Peacemaker na ito nga ang kanilang layunin, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Headshot. Nagsimulang lumapit ang mga halimaw at nag-usap sa kanilang wika. Subalit sinubukan ni Clayface na makipag-usap ng maayos, ngunit inatake siya ng mga halimaw at napagtanto ni Headshot na totoo nga ang nangyayari. Nagustuhan naman ni Harley ang kaguluhan at sinabi na wala siyang ideya sa lugar o sa mga halimaw subalit tiyak siyang mga kaaway ito. At biglang lumabas na nga si King Shark mula sa helicopter at inatake ang mga kaaway. Si Harley Quinn naman ay gumamit ng stick para labanan ang mga halimaw habang nakangiti, at si Peacemaker ay ginamit ang palakol upang talunin ang mga kaaway habang ipinahayag na papatayin niya ang sinumang humarang sa kanilang daan. Samantala, una, tinangka ni Clayface na tumakbo pero ginamit din niya ang kanyang kapangyarihan para mapatumba ang kanyang kalaban at naging halimaw din habang inuubos ang kanyang kalaban. Samantala, gumagamit naman si Headshot ng baril sa kanyang braso para barilin sa ulo ang bawat halimaw. At hinanap ni Headshot ang pinuno ng mga halimaw na itinuro naman ni Peacemaker. Agad na kumilos at ginamit ni Headshot ang momentum ng LSC ng helicopter para perpektong barilin ang pinuno. At pagkatapos, agad ding tumakas ang natitirang mga halimaw nang makita nilang bumagsak ang kanilang pinuno. Nagkomento si Harley sa kaguluhan, at sinabi ni Headshot ang tungkol sa kakaibang sitwasyon. Subalit, kabilang na rin ang kanilang kakaibang kakampi na si King Shark. Binanggit naman ni Clayman ang bilang ng kuponan at nagbiro tungkol sa pagiging isa dito ni King Shark. At biglang lumitaw ang isang mandirigma na napansin agad si King Shark at hinugot agad ang espada nito, pero agad ding binaril ni Headshot. Sinubukan ni Headshot na makipag-usap, nag-aalok ng kapayapaan at pagkakaisa laban sa kanilang mga kaaway, pero hindi nakakaintindi ang mandirigma at ginamit ang mahika para muling kunin ang kanyang espada. Si Harley at Clayface ay nag-react na may pagkamausisa at gumamit ito ng mahika. Lumapit naman si Clayface sa mandirigma upang humingi ng paumanhin at ipahayag ang kanilang mapayapang layunin. Habang si Harley naman ay nananatiling naguguluhan, tinatanong si Clayface sa mga sinasabi nito. At tinutukoy ni Clayface ang pambihirang kalikasan ng kanilang paligid, na inihahambing ito sa Alice in Wonderland at tinatawag itong isekai na mundo. Naguguluhan si Harley sa term at ipinapahayag naman ni Headshot ang pagkabigo sa kanilang katawa-tawang sitwasyon, kinu-question din ang misyon. Subalit, ipinagtanggol ni Peacemaker ang kanyang dedikasyon sa misyon sa kabila ng kaguluhan. Samantala, sinusubukan naman ni Clayface na kausapin ang mga mandirigma, sinasabing sila ay tinawag upang magdala ng kapayapaan at hinihiling na makipagkita sa hari. Gayunpaman, bigla silang napunta sa bilangguan habang nagpapatuloy ang mainit na pagtatalo ni Headshot at Peacemaker na nagpapalitan ng mga insulto. Sa ibang eksena, dalawang tauhan ang nag-uusap tungkol sa pagdating ng bagong grupo mula sa ibang mundo na ang isa ay nagpahayag ng kumpiyansa sa kanilang kahinaan.
at makikitang ang isa sa mga tauhan ay si Katana. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.